Hi mga katya, this is Mel. Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video mga katya, ayan, isang old customer ko na po siya, and then I think 1 year plus na po siyang hindi nakapagpariban sa akin. So ayan na po yung resulta. Sobrang haba ng kanyang hair, pero yung dulo ng kanyang buhok ay tweed pa po. And then nagpariban siya sa akin, sabi niya putulan niya daw. Actually po mga katya, ipapa-slash niya hanggang shoulder length lang po. Kaya ayan, kinat ko muna ng pa-straight, saka ko po in-slash yung buhok ni madam. And then, after that mga kasya, sa ating pag-hair cutting, saka ko po lagyan ng ating step A or first step ng ating hair rebonding product mga katsa. So as you can see, tapos ko na siyang kinat, and then lalagyan ko na siya ng ating step 1. Ayan. So nakikita niyo po mga katsa, may part po dyan na hindi ko muna nilagyan ng gamot. Yung kung saan may kulay. Kasi nga po, una po siyang maluluto, no? So ayan. Una ko pong nilagyan ang pinakapuno muna ng kanyang hair, yung walang color, yung itim na itim. And then binabad po siya ng medyo mga 20 minutes something. Parang ganun kasi kulot siya at bagong tubo talaga yung buhok niya. And then after niyan mga katsa, ayan. After niyan mga katsa, ilang minutes niya, nilagay ko na po, hinugasan ko na po ang kanyang buhok and pinlansya na po natin. No? Pero bago ko po siya nahugasan, after few minutes na nakita ko pong luto na yung pinakapuno ng kanyang buhok, ang ginawa ko, binasa ko ng konti yung pinakadulo ng kanyang buhok, saka ko binaba ang mga gamot. So, ayan, as you can see, nahugasan ko na siya, and then, kasalukuyan binoblower na po natin. Then, after blower, kapag tuyo na, saka natin siya ipa-plancha mga katsa. Kasi nga po, bawal planchahin kapag basa yung buhok ni client. So, ayan. Yan po ang ating hair rebonding for today's video mga kachas. So yan, malapit na pong tapos ang ating pagbo-blower, no? Ang ginamit ko nga po parang blower, hindi po masyadong mainit. Yung number 1 lang. Meron mo yan siyang, sa blower may number 1, may number 0, 1, and 2. Yung number 0, yun po yung cold. And then yung number 1, yun po yung medium heat. And then yung number 2, yun po yung pinakamainit sa blower, no? Ayan, nagmaritis pa konti, diba? So, ayan po ang buhok ni client mga katsa. Ayan, patuloy tayo sa pagbo-blower, and then hanggang sa matuyo ang buhok ng client natin mga katsa. Bago natin pa-planchahin. So, ayan. Diba? And then, ayan, tuyo na po. Ganyan po kakalkag yung buhok ni madam. Saka ko po pinalansya ng panipis-nipis. Yan po mga katsa. Manipis-nipis talaga yung pagplansya ko kasi naaayon yan siya sa proseso. And then, sobrang kulot po niya. Kaya yan, ganyan po yung ginawa ko. Yan. Anyway mga katsa, ang ganda po ng resulta ng buhok ni madam. Yan. Diba? Then after niyan mga katsa, kinahaponan, morning yan siya niriban ko. Pagka after lunch, pumunta na siya ng airport kasi uuwi na siya ng Manila, mga katsa. Ayan po ang aking kliyente, no? Umuwi lang po talaga siya dito kung may importanteng gawin, and then at the same time, nagpapariban siya ng kanyang buhok. So, ayan po mga katsa, as you can see, yan po ang resulta ng ating hair rebonding sa buhok ni Madam. Malapit na po tayo matapos sa ating step 1, and then mag-proceed tayo sa ating step 2. Pagdating sa step 2 mga katsa, yun po ay ating lalagyan ng gamot, no? Yung gamot ng ating step 2 or step B, yan po ang tinatawag na neutralizer mga katsa. Ayan. Diba? Then 20 to 35 minutes mga katsa, ang step 2 ay maaari na nating hugasan. Hindi na natin kailangang itansya or tingnan kung luto na ba o hindi, as long as nababad yung buhok sa gamot, no, or sa neutralizer step 2 or step B, no? Ayan yung nakikita nyo po, yan na po ang ating step 2 mga katsa, or neutralizer. Yan po mga katsa, diba? Ayan, so after nyan mga katsa, maghintay tayo ng
20 to 25 minutes, kaya na pong bahala as long as naka-absorb or nakainom na ng gamot ang buhok ni client. Yan, pwede na natin siyang hugasan mga katsa, no? Yan. Ganyan po ang ating proseso mga katsa. Kung gaano siya kahaba, ganun din kaiksi ang pinagupit na customer because according to her, sobrang init na daw talaga sa earth. Char. Yan, di ba? Ganyan po ako maglagay ng gamot mga katsa. Ayan. So, after nyan mga katsa, relax ng konti. Baba natin siya ng ilang saglit. And then, ayan, nahugasan ko na po. So, blower ulit and plancha mga katsa. Yan, sa part na yan mga katsa, yan na po ang last part ng ating hair rebonding mga katsa. Kaya, dyan natin makikita kung ito ay may back job o wala mga katsa. Yan. Ganyan po kaganda ang ating hair rebonding product mga katsa. Or A&W Strawberry Hair Rebonding Product mga katsa. Only rebond lang po yan. Wala po yung ibang pakeme-keme. Yan po ang ating hair rebonding for today sa long hair na pinagawang short and then sobrang short din talaga yung pagkagawa. Kasi yun po ang gusto ni client. So, yan. Tapos na nating blower ang ating step 1. So, mag-iron na tayo sa last part natin sa ating pag-iron sa ating pagre-rebond. Yan po ang ating hair rebonding for today's video. Only rebond lang. Wala po siyang treatment, cellophane, or Brazilian Botox. Wala po. Rebond lang po talaga yan siya mga katsa. Yan. O, diba? So, thank you so much, client. Lubos po ako nagpapasalamat sa iyo dahil sa tiwala nyo po sa akin. So, ayan. Nakikita nyo po gaano siya kabukangkang kanina. O, diba? Sobrang ganda po mga katsa. Grabe, ang ganda po talaga. Yan ang ating hair rebonding for today's video mga katsa. So, yan na po. Ayan na po ang outcome or ang resulta. Ayan. Thank you so much. Maraming salamat.